Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Melchile Camacho, ang tagapag-ulat sa bahaging ito. At ngayon ay pag-uusapan natin ang different group of sama. So, una na riyan ang badyaw o sama-laot. Ang tradisyonal na tirahan ng mga badyaw ay ang mga karagatan at baybayin ng Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago, na kinabibilangan naman ng lalawigan ng Sulu, Tawi-Tawi at katimugang bahagi ng Palawan. So, sila ay tradisyonal na ninirahan sa mga bangka at kilala rin bilang taong dagat o si gypsies. So, malaki ang impluensya ng Islam sa kanilang paniniwala at kultura. Ang kanilang pangalan na badyaw ay minsan isinsulat bilang badyaw o badyaw. Ang mga badyaw na kilala rin bilang sama dilaot ay karaniwang tinutukoy bilang mga mangingisda. Ang pinagmula ng sama badyaw ayon sa alamat ay nagmula sila sa Johor, Indonesia, kung saan sila ay dating naninirahan sa mga bangkang bahay. Sa ika-14 na siglo naman ay lumipat sila sa Pilipinas at naninirahan sa mga baybayin at kalaunan ay nagtayo ng mga bahay sa tulay malapit sa kanilang pangisdaan. At ngayon naman ay dadako naman tayo sa pamumuhay at tradisyon ng badyaw. So noong ika-17 siglo, ang pangunahing kinabubuhay ng Sama Badyaw ay pangingisda at hindi sila nagsasaka. Gumagamit sila ng isang espesyal na sandata na tinatawag na sarbatana, isang 2 metrong tubo na maaring maglunsad ng lasong palaso o gawing sibat. Sa pagkain naman, ang pangunahing nilang kinakain ang panggi o kasaba at isda. Samantalang ang kanin ay para lamang sa mga espesyal na okasyon. Wala silang regular na oras ng pagkain, kaya't wala silang mga salita para sa almusal, tanghalian at hapunan. Kumakain sila kapag sila ay nagugutom at kung mayroong pagkain rin. Sa larangan ng medisina ay naniniwala sila sa shaman, panghuhula at agimat upang gamutin ang sakit at protektahan ang kanilang sarili laban sa masasamang espiritu. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga paniniwala ng badyaw patungkol sa kaugalian sa kapanganakan at kasal. Ang badyaw ay naniniwala na kapag buntis ang isang babae, bawal ang pako o fern sa loob ng bahay dahil pinaniniwalaang magdudulot ito ng sakit sa sanggol. Habang nanganganak, may nakasinding sulo sa pintuan upang itaboy ang masamang espiritu. Ang pangalan naman ng isang sanggol ay nagmumula sa isang lugar, pangyayari o bagay na may kaugnayan sa kanyang kapanganakan. Sa kanilang sistema ng apelyido, ang unang pangalan ng ama ang nagiging apelyido ng anak na lalaki, samantalang ang unang pangalan ng ina naman ay nagiging apelyido ng anak na babae. At sa usaping kasal ay pinahalagaan ang pagpapakasal sa kamag-anak, lalo na sa pinsan, subalit mahigpit na ipinagbabawal ang kasal sa loob ng isang pamilya tulad ng tiyuhin, tiyahin, lolo, lola at kapatid, dahil ito ay tinuturing na sumbang o incest para sa kanila at ilan lamang yan sa mga paniniwala ng badyaw. Ang sumunod naman ang tradisyonal na kasuotan ng Sama Badyaw na tinatawag na horseman. Ito ay binubuo ng bado sampit, itim o puting long sleeve shirt na may gintong botones at silver floral design. At silver sampit, ito naman yung itim o puting pantalon na may gintong lace sa gilid at pudong, isang espesyal na headpiece na ginagamit ng mga badyaw. At ngayon ay dadako naman tayo sa pangkat ng Sama Bangingi. Ang Sama Bangingi ay isang pangunahing pangkat sa loob ng mas malawak na Sama ethnic group. Mayroon silang sariling dialekto na isang version o pagkakaiba-iba ng wikang Sama. Isa sa mga katangian ng pangkat na ito ay ang kanilang maayos at organisadong pamumuhay na maihahalin tulad sa mga tausog. So dahil dito ay nagkaroon sila ng matibay na komunidad at matatag na sistema ng panlipunan. Ang Sama Bangingi ay kinikilala rin bilang magagaling na mandaragat. Sila ang kauna-unahang pangkat sa Pilipinas na nakarating sa Bengal Bay at nakapaglakbay sa Indian Ocean. Maraming ekspedisyon ng sultanato patungo sa Visayas at Luzon ay pinamunuan ng Sama Bangingi. Marami sa kanila ang nag-aral sa mga paaralan ng Pilipinas at ngayon ay may matataas na posisyon sa gobyerno. Mas malapit rin sila sa kultura ng mga Pilipino kaysa sa mga Sama Badyaw, ngunit hindi sila nakapagtatag ng sarili nilang institusyon tulad ng eskwelahan o partido politikal.
Kilala rin sila bilang mapagkumbaba at matyaga sa kultura ng Muslim. At ngayon ay dadako naman tayo sa produktong pangkalakalan ng Sama Bangingi. Ang kanilang mga katutubong produkto ay sariwa at pinatuyong isda, kabibis, si cucumber, perlas at malong. Ang ibang produkto ng Sama Bangingi ay karaniwang ding ginagamit o ipinagbibili sa iba pang tribong Muslim. Ang perlas ay karaniwang isinusuot ng mga nakatataas na uri ng sama bilang palamuti. Sa instrumento at kagamitan naman ay ginagamit ang kulintang at agong sa mga ritual at seremonya ng mga Muslim at mayroon din silang natatanging paraan ng paggamot sa buyag o masamang enerhiya o sumpa. Then ginagamit din nila ang vinta bilang pangunahing sasakyan sa paglalakbay, ngunit sa kasalukuyan ay mas karaniwan ng ginagamit ang bangkang demotor o pump boat. Ang mga Sama Bangingi ay kilala rin bilang most patient at mapagkumbaba sa kulturang Muslim. Ang Sama ay may iba't ibang subgroup. Kabilang na dito ang Sama Balimbing, Sama Simunol o Sama Sibuto. Ang mga pangkat na ito ang sinasabing pinagmula ng lahat ng Sama subgroups sa Sulu Archipelago. Karaniwang matatagpuan sila sa Tawi-Tawi, lalo na sa Balimbing at Sapa-Sapa. Mas mataas ang antas ng edukasyon ng mga Sama kumpara sa ibang pangkat ng Muslim at halos bawat barangay sa kanilang lugar ay may mga pampublikong paaralan at bukod dito ay may mga institusyong pang-edukasyon gaya ng MSU Tawi-Tawi at Tawi-Tawi Regional Agricultural College. Dahil sa kanilang mataas na edukasyon, ay maraming mga Sama ang may matataas na posisyon sa gobyerno at iba't ibang larangan ng propesyon. Kabila ng pagiging bahagi ng mas malawak na kulturang Muslim, ang Sama Badjao, Sama Bangingi at iba pang subgroups ng Sama ay may kanya-kanyang natatanging identidad at tradisyon. At yun lang po ang aking parte at maraming salamat.